Ngayong Biyernes, Once an addict, always an addict? paano makakalaya ng tuluyan ang isang addict sa droga? Sa pagpapatuloy ng John Well Delfin story ngayong gabi sa The 700 Club Asia. Susunod na. Best way para makaiwas sa game addiction, siguro more on makahalubilo ka na lang siguro sa mga kasama mo lagi sa bahay. More on reading books and then labas-labas, jogging for everyday. Mas nakakatulong siya to avoid phones, especially social media. Bilang recovery kasi, meron kaming mga tinatawag na support system group. I'm active on that. So, yun yung paraan ko para makaiwas sa drugs. Sa mga paglaro po sa labas like badminton, volleyball, or basketball, mga ganun po. Siguro, naging sekreto ko para maiwasan ko yan, yung unang-una, maging totoo ko sa sarili ko. Sa sarili pa lang po, kailangan na pong iset na po yung boundaries kung kailan po titigil at hindi po. Banding po sa family, ganon. Yung wala pong gadget talaga. Kwentuhan with your friends. I believe when you are avoiding something, it needs to be replaced with something else. Yeah, something much better. Something that will drive you and you know, to that thing that you really want to do when you're looking for yourself, when you're finding yourself. Yeah, that's true because everybody made a suggestion on what to replace it with. Right, diba? tama. Yeah. Sabi ng mga eksperto, addiction is a neuropsychological disorder that is characterized by a persistent urge to use a drug or engage in a behavior that produces a natural reward. Kaya nga nakaka-hook ang addiction kasi nga it gives the person a momentary high. Pero sabi nga sa Biblia ni Apostle Paul in 1 Corinthians 10:23, it says, all things are permitted, but not all things are of benefit. All things are permitted, but not all things build people up. That's so true. Yeah. Kaya nga, if you are addicted to something and it occupies your heart and mind, mawawasak ang buhay ng isang tao. Buti na lamang at unti-unting nakalaya si John Well sa gapos ng droga at pambababae. Paano kaya niya napagpapatuloy ang pagiging malaya sa tukso ng droga at pambababae? Alamin natin yan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento pagkatapos lang ng maikling paalala. Watch this. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Sige. Excuse me, Ruto. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Ruto, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Sa patuloy na pagtahak ni John Well sa landas ng pagbabago, isang kaisipan ang pumasok kay Aprila. It's a big thing na natigil niya yung bisyo niya, pero it's another thing kasi yung character niya eh. Kasi nung time na yun, ako yung nagtatrabaho, ako yung kumikita, tapos siya ministry sa church lagi. Bagamat tumalikod na sa dating pamumuhay ng pagbibisyo si John Well, ay nasubok muli ang pagmamahal niya kay Aprila. Lumalago lang ako sa knowledge sa Bible pero hindi ko po siya na-apply. Until such a time po na nakita ko po na burn out yung asawa ko. Kasi na-inlove ako sa ministry. Nahayaan ko na yung mga bata, inahayaan ko na rin siya. Naging akong umuwi ng gabi, naging nasa ministry ako.
doon ako masaya. Sa hinaharap na pagsubok ng mag-asawa ay sinubukan nilang dumalo sa isang church gathering. Nung andun po kami, talaga pong ang galing po ng Panginoon dahil po napakaganda po yung message. Bigla pong umiiyak yung puso ko na naalala ko na ay oo nga pala, yung role ko as a husband to my wife and as a father to my children. You need to give him yung position ng pagiging leader ng family na kahit na ikaw yung kumikita ng mas malaki sa kanya, kailangan mag-submit ka pa din. Sa paglago ng kanilang pananampalataya, naging aktibo sila sa couples group ng kanilang simbahan. Doon ko talaga nakita nag-grow din siya sa character ng pagiging patient, ng pagiging kind niya. Lumalago na siya sa pagiging leader niya. Yung role ko po as a husband na kailangan kong mahalin yung family ko, i-protect yung family ko, and aside from that, mag-provide po sa aking pamilya. Ngayon, aktibong ministry coordinators si Jonuel at Aprila. Hangad nilang tumulong sa kanilang kapwa para makilala at maibahagi ang kaligtasan at pagmamahal ni Jesus. Yun po yung nagbigay sa akin ng kagalakan na magbigay ng quantity time sa asawa ko, sa mga bata, and to serve God joyfully and wholeheartedly po. Yun po yung pagbabago po na nangyari sa akin. Hindi lang po yung character, pero talaga po na kapag susundin ko po yung sinasabi ni Lord sa akin, mas gaganda po yung buhay naming family. You need to walk the talk. Talaga, importante yun. So, Jonuel, real talk. Did you ever get tempted to go back to it? Lalo na nung bago kang laya lang. Kasi, di ba, yung hirap nito, sige, paminsan-minsan. Meron bang gano'n? No? Instant ba? Instant ganito po yung nangyayari. Ang ginagawa po ng enemy is, kapag okay kami ng wife ko, wala akong iniisip. Pero kapag nag-aaway kami, umaatake ulit yung kaaway na, tignan mo, Jonuel, wala naman, di ba? Mas maganda na lang na magyosi ka. Pero yun nga, talagang ang una kong iniisip that time is, Lord, ito na naman. Yung si Taning, yung kaaway natin, inaatake ako and I want you to help me. And yun nga, talagang laging ina-advise sa amin ng mga leaders namin is to involve ourselves in making make disciples mga ibang tao. But that's a powerful solution. Every time you're tempted, you're inviting God to your situation. Lord, eto na naman. Tulungan mo ako, Lord. Hindi ko kaya. I might fall into temptation. Lord, you gotta do something. Yeah, parang humuhugot ka ng lakas. Yes. You know, kasi on your own, it's really hard. Right. You know, but with the Lord, anything is possible. Jonuel, marami sa mga nagiging addict, di ba, bumabalik nga sa dati. Kahit na yung iba, di ba, nagpaparehab pa, di ba? Ikaw, was there an instance na munti ka nang bumalik o ano yung ginawa mo para mapigilan mo yung sarili mo? Ang talagang nakatulong sa akin is yung daily prayer, daily devotion, magbasa ng Bible. And aside from that, mag-memorize. Renewing of the mind. Oo. And then, aside from memorizing, internalizing, i-apply. Mahirap yung application talaga. Doon talaga lahat bumabalik. Doon yung pinakamatinding struggle. Yung kahit na alam mo yung word ni Lord, pero nag-struggle pa rin yung katawan mo. Yeah. So, ang tanging gagawin mo lang talaga is, Lord. Lord. Yun yung the spirit is willing but the flesh is weak. Oo, that you really need to. Pero maganda yung sinabi niya, no, Peter, na talagang you have to have a supernatural source of strength to say no to temptation and so that you won't fall into it again. Yeah, because the devil wants you to fail. Yeah. Yun eh. So he can tell everybody, oh, you see, yan ba yung bagong buhay? Wala nagbago sa kanya. Yun. Yeah, talagang when you make a commitment, no, ready ka ding ma-oppose. Di ba? Parang ganun, you have to be alert, di ba, na ma-oppose ka. Kaya prayer is really a powerful weapon. Like for example po, ganito yun. Matagal po akong hindi vote kapag may election. So, I was a new believer at the time. And then, sabi ng asawa ko, kailangan nating mag-vote.
As a Christian, it's a responsibility to pick our leaders, to pray for our leaders. So, nung pumunta kami doon, ang haba-haba nung pila. Yun yung unang struggle. Pagtingin ko pa lang, ang haba ng pila. Gusto ko lang bumalik kasi sa isip ko hanggang hapon na to. Yung mga struggle. Pero nung tinignan ko yung wife ko, tahimik lang siya. So, yun yung very powerful na nagagawa ng partner. Kasi kapag gentle and quiet spirit sila, push na ang battle, walang urge eh. Di mo na hinahanap. Correct. So, Januel, alam ko mahirap ang pinagdaanan mo at nung iyong pamilya, no? Lalo na siguro for your wife. So, we want to know the process that you went through para tuluyan kang makalaya sa addiction. Pero huwag mo munang sagutin yan. Okay? Let's listen first to this expert para mas maintindihan natin. Andyan yung tinatawag nating willingness to submit to a recovery process. Andyan din yung willingness to disclose kasi alam mo, hindi madaling ikwento yan. Taking full responsibility, nagka-problema ko, harapin ko to. Andyan din yung kailangan merong kang support system. Talagang magpupush sa'yo para magpatuloy ka sa pagbabago. Set realistic goals and celebrate progress, no? Overcoming addiction is a challenging process, pero achievable siya. Andyan yung scientific help, pero ang tunay na magbabago ng nature ng tao ay ang salita ng Diyos. Yung Romans 12 verse 2, magbago ng ating mind at huwag sumunod sa pattern ng mundong ito. Alam niyo kung paano mababago yung mind natin? By reading, understanding, and obeying the Word of God. Embrace God's love. Remember na may nagpapahalaga sa'yo, may nagmamahal sa'yo. Number one is yung acceptance. Dapat yung papasok sa rehab, accepted niya na meron siyang problema. At the same time, yung family sana supportive dun sa gagawin niyang pagre-rehabilitate. Pagka nandito na, doon na nag-start yung assessment namin. We do personalized program. Kung ano yung kailangan ng isang tao, yun yung bibigay namin. Pero we do yung natural detox lang. Tas holistic na. So may kita mo yung physical nila, bumalik talaga. Mental nila, paano sila mag-isip na, tinuturuan sila, pinapakilala sa kanila, sino ba si Jesus? That's the time nag-open sila. Pero again, hindi kami robot after the rehabilitation process. Tao pa rin kami, pwedeng matukso. So doon papasok yung support ng family. Malaking factor talaga yung we avoid negative people and places. Instead of wishing na sana maayos ko, sana maalisan ko to, instead doing one day, start mo yung day one. Simulan mo na mag-seek ng help. Simulan mo na tumanggap na dapat mo nang baguhin yung sarili mo. If there's no God, kung wala si Jesus sa buhay namin, I think hindi namin kaya na kami lang bilang tao. Ayan. Anong reaction mo dun sa sinabi ni ating expert counselor? Tama po yun. Kailangan nating mag-set ng goal. Kasi kung wala kang goal, hindi ka talaga magbabago. Halimbawa na lang, ang sinasabi ni Lord sa atin is, abide in me and I will abide in you. So, paano tayo makakapag-set ng goal kung hindi tayo mag-obey sa kanyang salita? So, unang-una talaga is we need to always pray, seek for His help, and have the willingness and the thirst and the desire to long for His Word in order for us to really be transformed in the image of His Son, Jesus Christ. Kasi yun po talaga yung wala po tayong magagawa with our own strength. Kailangan po natin yung help ni Lord, help ng iba, at most especially sa ating mga husband and wife, tulong ng asawa, support. Tama, tama. I'm sure, Januel, na
sa mga nakakapanood sa kwento mo ngayon, no? Nakaka-relate din sila sa'yo. And maybe they are also struggling with the addiction. Would you like to pray for them? Kasi sinabi mo kanina, without the Lord, how can we do this on our own? Mahirap. And would you like to lead them to receive Christ? Yes po. Dear Heavenly Father, God, you are so much loving, and you have revealed yourself unto the world. You have died on the cross, Lord God, to remove our transgressions, our sins, and iniquities. Lord, you have said in your word that freely receive, freely give. I pray to those people na nahihirapan po sa kanilang addiction, na magkaroon, Panginoon, ng desire, ng longing, Lord God, na kilalanin ka, Panginoon, na lumapit sa inyo, na sabihin, Lord, hindi ko po kaya na mag-isa. Kailangan ko po yung tulong ninyo. At naniniwala po ako na ikaw, Lord God, ay namatay sa cross para po sa akin. Gusto ko po kitang, niyayaya po kita, Lord God, sa buhay ko. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa cross para po ang aking kasalanan ay mapawalang bisa. Naniniwala rin po ako sa iyong dugo, Lord God, na nag-flow sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, na dahil doon, Lord God, ay nagkaroon ako ng way, Lord God, para makilala ka at yung aking mga kasalanan ay mapawalang bisa, Panginoon. Lord God, so Lord, tinatanggap po kita. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa cross para po ang aking kasalanan ay mawala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, I expect, Lord God, na dahil tinanggap kita, ikaw po yung tutulong sa akin na patuloy po na magbabago. I expect, Lord God, a great future. Lord, I receive your Holy Spirit, Lord God, to help me moment by moment. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. So, Father, we just want to continue lifting up all those that are in bondage, those that are struggling with different types of addictions, that they may continuously seek you and ask you to set them free. You are the God who can bring total healing unto their lives, unto their bodies, like what John Well said earlier, remove the urge, remove the desire in the name of Jesus, so that their addiction shall be defeated permanently in the name of Jesus. Yes, Lord. And we just come before you and recognize also, Panginoon, na minsan ginagawa namin ng mga bagay na to dahil kala namin dun kami makakakuha ng life at ng buhay at ng kasiyahan. Pero you are truly the source of all that. And so we ask you to forgive us for our idolatry, Lord God, for seeking, Lord, making these things our center, Lord God, and our gods. So, Lord, forgive us for that idolatry, Father God, and cleanse us and wash us, Lord, and restore our relationship with you, Father. And we will make you our high and our only high. In Jesus' name, amen. 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 Hindi pa tayo tapos sa ating kwentuhan with John Well. Mamaya ay makakasama natin ang kanyang asawa at anak. Susunod yan sa ating pagbabalik. Kailangan mo ba ng miracle? Si nanay daw po ay 50-50 na. Lord, si nanay pagalingin niyo po. Talagang malaking himala, malakas na. Walang diferensya. Kaya, Miracle, imayin mo na. Noorin simula August 12, 12 midnight, live sa GMA. Good deeds baka mo? Willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today.
Kalahating taon na ang lumipas. Ang mga imposible ay naging posible dahil sa inyong tulong. Nakapaghatid tayo ng serbisyong medikal sa Zambales, Laguna, Cavite, Bulacan, Albay, Ilocos Norte at Negros Occidental. Nakapamahagi ng pangrehabilitasyon sa mga nasalanta ng bagyo sa Quezon. Nakapagbigay ng supplies at training pangkabuhayan sa mga mananahi sa Marawi dahil sa inyong walang humpay na suporta sa Operation Blessing. Maraming salamat. Samahan niyo kami sa mga susunod pang misyon. To donate, visit operationblessing.ph. You're back on the 700 Club Asia, and joining us is John Wells' wife, Aprila, and their daughter, Jimay. Welcome. At maraming salamat. Thank you for joining us. Aprila, I have a question for you. You know, since John Wells' freedom from drugs, no, how has he been? Kamusta ang performance? Kamusta siya bilang asawa? Dahil natigil yung kanyang mga bisyo, meron na siyang mas time para sa pamilya, para magtrabaho at saka sa church. Na-focus na niya sa iba. Tama ba yun, John Well? Okay. Kino-confirm mo, ha? Kino-confirm. Okay. O baka naman si Jimay can also answer. Daddy has more time? He has more time for the family. So, like how? Nagkikipagkwentuhan siya kahit pagod siya sa amin. Aming tatlo. Okay. Ayan, mainitin ang ulo dati ni John Well, no? Opo. So, ngayon ba, how does John deal with problems and stress? Paano niya ina-address yun? Kung dati, pag may problema, galit agad yan. Pero ngayon, pinag-iisipan muna, pinagpipray muna bago gumawa ng desisyon. Wow! Totoo ba yan, John Well? Praise God po. Praise God. Glory to God. Sinabi ni Aprila kanina na may time siya para sa family, sa work, sa church. So, paano? Binabalance mo talaga, John Well, yung time mo? Kasi sometimes, okay, some pastors naman to, they're guilty of too much time for the church and then nasa-sacrifice yung time nila para sa family, no? Dahil, kasi dapat ganito, Jimwell, number 1 is God. Number 2, hindi ang church. Number 2, si Aprila. Number 3, hindi yung church. Number 3, ating mga anak. Number 4 lang yung church. Ang ginagawa, hinahalo-halo nila with God yung church, yung Bible study. Kaya nga, si Mrs. nagiging number 3 na. So ikaw, minamanage mo yung time mo? Nung new believer po ako, baliktad po. Hindi po, ganito po yung nangyayari. God and then ministry. Minsan pa, mas nauna pa yung ministry kaysa God. So, I'm guilty of that. But, yun nga, naayos lang talaga yung original design ni God. Amen. Nung nag-start kami na magkaroon ng D-group leader, small group. May nagbabantay sa amin sa taas, tapos nag-small group kami sa ibaba para ma-apply namin yung naituturo sa amin, yung pinag-aaralan namin. So yun po talaga yung way na kung saan nag-bring back sa amin sa original design ng Panginoon. Kaya happy si Aprila. Nakikita mo sa ngiti niya. Si Jimay. So, Aprila, let me ask you again. Ano yung mga ginagawa mo para tulungan mo si John Well to continue in the straight path? Kasi ang temptation ng kaaway will never stop. That's right. At baka may mga nanonood sa ating mga misis na can learn from you. Yung mag-remain sa role mo bilang isang wife, yung mag-submit sa kanya. Hindi ako pwedeng ako yung magtuturo sa kanya. Okay. Hindi pwedeng ako yung magtuturo sa kanya kasi you are not his teacher or you are not the Holy Spirit. Okay. Ang gagawin ko lang po ay mag-submit. Pwede akong mag-suggest. So actually ako yung nag-suggest na mag-join kami or magkaroon kami ng D-group or D-group leader or accountability partner. Kasi doon ko naisip na pag kuya or kasama niyang lalaki ang mag-share sa kanya or mag-mentor sa kanya, pakikinggan niya. Pero kung ako, oo nga naman, sino ba naman ako para pakinggan niya? Ako nga yung dapat na turuan niya bilang siya yung leader namin.
I'd like to ask John, Oh, ano yung ginagawa, Yeah. in your opinion or Yeah. perspective, ano naman yung ginagawa ni Aprila na nakatulong talaga sa'yo? I really appreciate yung sa pag-aaral talagang ay neglected yung sa English tsaka sa Tagalog. And hirap na hirap ako sa paggawa ng grammar. Na-appreciate ko yung ginagawa ko, ganito yung gawin mo, tapos iayos mo. Siya yung nag-aayos sa grammar ko. And then, yun yung mga ways. Full support talaga. O talagang sinusuportahan ako. Tapos, ganito, every time na kaharap ko yung salamin na nagpa-practice doon sa preaching, andun siya. Tapos sabi niya, yung accent mo, yung intonation mo, huwag kang monotone. Kailangan excited ka. Kailangan job. itaas mo. Yeah. Yun yung mga na-appreciate ko sa kanya. And Praise doon God. talaga ako nag-grow. And Praise sabi ko nga, kung ako lang talaga, hindi ako matututo. And sabi niya, noon talaga sabi niya sa akin, alam mo, mahal na mahal kita. And talagang nagbabasa ka ng Bible, nagde-devotion ka, nagme-memorize ka, pero may kulang. Tapos sabi ko sa kanya, ano yun? Mentor. Yung kuya. So sabi niya, pag-pray natin na kung sino yung talagang ibibigay ni Lord sa atin na magtuturo sa ating dalawa. So ayun, praise God, and yun yung Nasagot yung dasal. And aside from that, yung mga bata, si LG May, kasali sa youth. And sabi niya sa akin, Daddy, nai-encourage ako kapag nakikita kita sa harap. Yung ganon na appreciation ng mga anak, talagang affirmation, nakakapagbigay siya ng yung desire na magpatuloy na ipagpatuloy yung faith sa Panginoon. Encouragement is so important It talaga. builds you up. Oo. Praise God. Okay. Wow. Jimmy. Ginagawa yan ni Aprila sa'yo kasi she is your #1 fan. Oo. Correct. Wow. I'm learning from you. Okay. Jimmy, how does your father, like you said a while ago, di ba, nagkikwentuhan kayo and everything. But your perspective, anong tingin mo sa iyong papa? I can see him as, parang loving father, caring. At kahit pagod na pagod, nakikita pa sa mata na parang sleepy. Nakikipagkwentuhan, ganun. So even if he's tired, He makes time talaga. no? Makes an effort Praise talaga, no? That's what you appreciate about your dad. Kumbaga, intentional parenting talaga. Praise God. And that doesn't come automatic. That comes because you love the Lord. Yeah. At na-appreciate mo yung family na binigay ni Lord sa'yo. Wow. So, Felici, anything else? Yeah, is there anything else you'd like to share? Anything you want to share to our audience? To grow up in Christ-likeness, unang-una sa ating mga husband, huwag kang ma-disconnect sa true source of leadership, which is si Jesus Christ. Kasi kapag na-disconnect ka sa true source of leadership, talagang mapapariwara ka. Pangalawa, love your wife as Christ loved the church. Kasi ang pagmamahal is yung agape love. Yung you're willing to love her unconditionally kahit siya ay nagkakamali. And you must sacrifice na gampanan yung role mo as a husband. And aside from that, disciple your children. Kasi ang unang-una na magdi-disciple sa mga anak mo ay dapat yung tatay. Amen. That's right. And lead by example. Jemuel, Aprila, Jimmy, thank you very much for joining us today. And especially Jemuel and Aprila for several days. Yes. Si Jemuel, yung buong week. Si Januel. Januel, yeah. Yung buong week. Yeah. Praise God. It's been one whole week of God's goodness being shown through your story. God bless you talaga, exceedingly. This verse reiterates the need to be set apart
and consecrated to live a life that glorifies God. Romans 6:22. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Yes, Philippians 4:8 guides us on how to live our lives. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. If you are blessed with this show, help us produce more so that we can reach more people in need of hope and encouragement. Scan the QR code on the screen, and we thank you so much for your support. I hope that this episode has inspired you to honor God and live a life that will be an example for others to follow. Join us again next week for another week of inspiring testimony.